Kamusta partners? Dumating na nga pala ang in-order ko galing sa Gmark na in-ear monitoring system, isang wired at isang wireless. Unahin muna natin buksan itong wired na in-ear monitoring system ng Gmark. Ito ay microamp EPMH4 na ultra compact 4 channel stereo headphones amplifier. Meron siyang 1 input and 4 headphones out. So lahat ng in at saka out niya ay naka quarter inch na TRS. So it means stereo pa rin yung magiging signal mo sa output mo. And then lahat ng yung channel ng yung headphones ay may sari-sariling volume knobs. So ma-adjust mo bawat channel yung mga headphones na isasaksak mo. Pagdating naman sa kanyang materials, yung buong body niya, yung buong case niya ay metal. Ang plastic lang sa kanya is yung pinaka-knob. At ang power supply niya ay 12 volts 1 ampere. So ayan yung 12 volts na 1 ampere na kailangan natin para dito sa wired na IEM na ito. Then ngayon iligpit muna natin ito. Tapos buksan naman natin yung mismong wireless system na in-ear monitor. Itong dalawang white na box na ito ay additional na body pack receiver ng wireless in-ear monitoring system na ito. So bubuksan muna natin itong mismong main na wireless system na in-ear monitor. So ayan, kita nyo mismo yung labas ng box. Ito nga pala ay Gmark 5.1 IEM single channel wireless in-ear monitoring system. Pwede kang mag-connect ng multiple na body pack receiver sa monitoring system na ito. So tara, buksan na muna natin ito. So ito ang kanyang user manual. So pag kailangan nyo ng instruction or pag di nyo alam kung paano i-set up itong wireless in-ear monitor system na to, yan, basahin nyo lang yan. Ito naman yung kanyang in-ear na earphones. So tingnan natin, buksan natin tong isa. Yan. Pagdating naman sa quality materials ng earphone na ito ay medyo may kanipisan yung kanyang wire. So doble ingat na lang sa mga bibili, or pwede naman din na mag-replace kayo ng ibang mas matibay-tibay na earphones na pang IEM. So pagdating naman sa sound quality niya is okay naman yung tunog niya. So para lang din siya naka-flat response, hindi naman siya pangit like sa mga mumurahing mga earphones. Pagdating naman sa quality ng tunog is goods naman siya. So ayan, ligpit muna natin ito. Then buksan natin yung kanyang body pack naman na susunod. Ito naman yung body pack receiver. So nag-order pa ako ng additional na dalawang body pack nito para apat na yung body pack na magamit ko. So supported naman daw kasi siya ng multi receiver connection. So up to 100 meters din yung kanyang receiving distance. So sa susunod testing natin. Ito na mismo yung body pack receiver niya. So yung kanya enclosure materials ay plastic. So mali po yung nakalagay doon sa description online na metal yung kanyang materials. So ito yung kanyang antenna. Yan, ayun yung kanyang harapan, and then ito yung saksakan ng earphone at saka yung volume. Yung on-off niya is nandun mismo sa volume. Yung mismong materials niya is ABS plastic, sabi dun sa description sa likod. So ayan, makikita nyo, ayan, plastic siya. Yan. Then ang bakal lang dito is yung pagsusuksukan mo mismo ng belt mo. So ayan. So dito naman is yung lagayan mo ng battery. So kailangan mo ng dalawang AA battery. So ang gamit ko dito is rechargeable na AA. Nandyan din sa loob yung pindutan ng escape tsaka ng sync para sa frequency channel. So ang kinaganda kasi dito sa in-ear monitor system na to is
adjustable yung frequency channel niya. So, pwede kang maglipat-lipat ng channel ng iyong inner monitor system. Ang frequency channel niya ay 550 to 580 MHz. So, ayun. Ang included sa kanya ay dalawang 1/4 inch na TS lang. So, ayan. Dalawang 1/4 inch yan. So, ayan. Meron din siyang antena na isa. Ayan yung kanyang antena. Mahaba-haba rin yung kanyang antena. So, para na rin din siguro sa mas mahaba din yung kanyang receiving distance, no? So, ayan. Ayan yung kanyang antena. So, ibalik muna natin ito. Ito naman yung kanyang power supply. So, ayan. Hindi ko nabubuksan. Isa din siyang 12 volts na 1 ampere din yung kanyang supply. So, ayan. So, dumako na tayo dito sa ating transmitter. Ito mismo yung transmitter. Yun. Ganda ng transmitter. May kabigatan din yung transmitter. Maganda yung materials ng transmitter. Yan ang maganda yung pagkaka-metal ng kanyang transmitter. May kabigatan din siya. So makikita mo na quality mismo yung kanyang transmitter compare dun sa kanyang body pack. So ito yung kanyang harapan. Yan yung power, yung escape, yung sync, yung adjustment ng frequency. Meron din siyang earphone outs. So ayan yung volume niya. So yung earphone outs niya dito is TRS connection na 1/4 inch. So ayan o, ganda ng kanyang materials. Dito naman tayo sa likod. Meron siyang left and right na XLR combo na inputs. So may volume din siya doon. Doon din yung antena. So ayun, likpit na muna natin. So sunod gagawa natin sa testing. So unang masasabak natin sa December. Yan, ang ano lang pala dito is yung kanyang receiver nagko-convert siya sa mono from stereo signal na nare-receive ng transmitter. Pagdating sa body pack, nagko-convert na siya ng mono. Pero pag dun ka naman sa mismong output mismo ng headphone sa mismong transmitter, stereo pa din yung lumalabas doon. Ito naman yung mismong extra ko na body pack receiver. So, ayan. Ayan, pares lang din naman siya nung nasa may kabila. So, ganun din. Ganun din siya. So ito ganun din, parehas lang din yan. So yan. Ayan yung aking extra or additional na body pack receiver. So magagamit natin to mismo sa first week ng December. So ayun. Susunod na lang.